Sa hindi ho inaasahan ay bigla ho akong nasipit ng alimango. Ay talaga hong masakit. Tamang-tama meron ho akong kalabasa, sitaw at gata. Kaya akin na hong ginataan yung alimango. Ay pagkasarap-sarap naman talaga. Hi mga katrops, magandang buhay. Ay sadyang mapapangiti ka na lang talaga pag nagkakape ka. Lalo na't pagkapiling ka. Ay pero lang mag-harvest pala ako ng aking tanim na sitaw. Ito ho yung pangalawang harvest sa sitaw. Madami-daming harbisin ho ito mga katrops. Mga ilang araw, linggo, buwan. Hindi ho katulad ng sa kalabasa ay hanggang 2-3 lang ho yung pag-harvest. Sa sitaw ho ay hanggat buhay ho yung kanyang puno at nagbubunga iyan ay tayo ho ay makapag-harvest niyan. Pero syempre para ho tumagal yung ating sitaw ay aalagaan pa rin ho natin iyan. Ating gawin nga pala mga katrop sa pagpitas. Pag nakakita na ho tayo ng ganiyang kalaki ay pitasin na ho yan. Ang gagawin ho diyan, paikot-ikutin nyo lang ho hanggang ho sa bumitaw. Pwede din hong gawin ninyo ay paikutin nyo ho ng dalawa sabay kukurutin. Pwede naman hong kukurutin nyo laang ay yun nga laang ay pagtapos na mamitas ay paniguradong masakit ang iyong kuko. Sa dadalian ho ako sa pagpitas, pagpakurot. Yun nga laang ay sadya ho talagang masakit. Pinaikot mo naman ay masakit din naman lalo na't pag yung taong mahal mo yung nagpaikot sa iyo. Ay biro lang ho. Ay akin naman ho ibabandel yung mga napitas ko. Kukuha lang ho ako ng mga isang dakot. Tapos pagpapantay-pantayin ko yung hulo. Tapos hahawakan ko ho sa dulo. Tapos akin hong itataktak. Yung mga babagsak naman ho ay yun naman ho yung mga mare-reject na sitaw. At yung mga matataba naman ho na mga binubunot ko ay reject na din ho iyon kasi magugulang na. Yung pagkatapos kong magbandel ay akin hong i-chinek yung aking alimango yung galing pa ho doon sa Bulacan. Aking i-check lang ho kung buhay pa. Na itaob ko yung kaldero ay nagtakbuhan ho lahat bigla ay kabibilis. Ako'y nagulat at hinabol ko ho silang lahat. Nung nahuli ko na ay agad-agad ko na ho silang hinugasan. Akin lang hong binras ay lahat ho ng kasulok-sulukan nila para mawala ho yung mga burak o putik ng mga alimango. Para pag niluto ho natin at sinama na ho sa gata ay malinis na ho yung ating alimango. Bali 4 na alimango ho iyan mga katrop. Ay sadyang ingat na ingat ako sa paglilinis diyan dahil naninipit o muntik pa nga maabot yung aking daliri. Pero dun ho sa huling nililinisan ko ay naabot ho yung aking daliri mga katrop. Ulat na lang ako na parang may martil yung pumukpok sa aking daliri ay naihagis ko yung alimango. Yan mga katrop. So, inalaang talaga ay natanggal ay kung hindi malamang sa malamang ay mapipingas yung aking daliri. Tamang-tama ay nag-harvest ho ako ng tanim kong sitaw kaya lalagyan ko na din ho ng sitaw saka ng kalabasa yung ginataang alimango. At dahil nasipit ho ako ng alimango ay medyo nahihirapan ho ako mag-ano niyang sitaw. Yung pakiramdam ko ay parang yung tipong nagmamartilyo ka ho ng pako tapos sumala doon ho sa daliri na punta ay kasakit ho talaga ay kahapde. Pero okay lang ho yan mga katrops, medyo malayo-layo ho sa bituka. Ay favorite ko ho yung lutong iyan, ginataan ho sa kalabasa na may sitaw. Tapos meron pang alimango ay talaga mapapa-unli rice ka ho talaga. Pagkatapos ko ho mag-slice ng sitaw sa kalabasa ay magkakayod naman ho ako ng niyog. Medyo nahilo pa nga ako diyan sa paghahanap ng aking kayuran. Ay nalibot ko na ho din sa kubo ay hindi ko makita. Buti na lang ho talaga ay dumating si inay. Aking naitanong kung saan ho nakalagay yung kayuran ay doon daw sa aming kapitbahay ay nahiram. Kaya ayun at nung nakuha ko na ay agad-agad ho ako nagkayod na niyang niyog para makapagpapigana ng gata. Yan ho yan nilalagyan ng mainit na tubig tsaka ako ho lalamasin para mas mabilis hong kumatas yung kanyang gata. Akin din ho iyang gagawan ng pangalawang gata. At iyong hong sabaw ng niyog yun nga ho pala yung ginagamit ko para sa pangalawang gata. Medyo nahirapan pa ako diyan magparikit dahil basa ho pala yung mga panggatong ko. Kaya nung nakapagparikit na ay agad-agad ko hong sinalang iyang talyase para mailuto na o mailaga na iyang alimango. Habang nag-aantay ay nagkakapilang po muna ako. Kaping bara. Lumalakas ang hangin din sa bukid mga katroops ay naglalagasan o naglalaglagan ho yung mga dahon ng kamatsile. Ay sa dadami ang liliit pa. Kung nahapkok na ho yung alimango ay akin ho iyang hahatiin sa gitna. Akin lamang hong tatanggalin iyang pumpabictory sa ilalim ng alimango tapos hahatiin ko ho sa gitna lahat iyan. Agad-agad ko na din hong sinalang yung talyase para makapag-gisa na ho tayo ng bawang at sibuyas. Akin na ho ding isusunod iyang hong kalabasa tapos yung sitaw. Napakasarap ho talagang kumain ng mga gulay mga katrops lalo na ho pag bagong pitas. Kaya kung hindi ka ho kumakain ng gulay ay subukan nyo na ho at itry nyo ng kumain. Ay promise ko ho
sa iyo ay sobrang sarap po talagang kumain ng gulay. Nabasa lang pala muna yung aking ginisa. Tapos nung nalagyan ko na ho siya ng patis, saka ho nung pangalawang gata ay ilalagay ko na din ho yung sitaw. Tapos lalagyan ko na din ho ng mga pampalasa. Pag kulang pa ho sa alat ay mamaya ko na lang ho lalagyan ng asin. Tapos nung kumulo na ay agad-agad ko na nilagay diyan yung alimango. At nung nahapkok na ho yung kalabasa ay nilagay ko na ho yung fresh gata. Aantayin ko na lang ho yan hanggang sa maluto ho yung mga gulay. Nanunood ho yung pusa at mga aso ko dahil amoy na amoy nila yung sarap ng alimango. Bulaklak na ho yung papaya ko ay nakita ko ay lalaki kaya agad-agad ko ho siyang tinanggal. Pag ho ang bulaklak ng papaya ay may mga sanga ayun ho ay lalaki. Ay kahit ho gaano katagal ninyo antayin hiyan ay hindi po iyan magbubunga. Tapos kumuha lang ho ako ng aking panggatong. Iyan ho ay kawayan. Pag ho kawayan ng inyong panggatong ay sobrang alab po na yan. Sobrang I love you ho. Ay meron lang ho. Yun nga lang ho ay mabilis hong mag-abo yung kawayan. Pag ho pala meron kang alimango mga katrops, anong luto ho ang inyong ginagawa? Ay iyong ang i-comment diyan sa comment section. At ilagay mo na din ho kung saan lugar iyon para alam ko ho kung saan hong lugar yung lutong iyon. Ganyan ho yung lutong ginagawa ko ay dinadamihan ko ho yung saing. Para naman ay hindi ho ako mabitin. Ilagay din ho ako ng siling panigang. Di na din ho ako naglagay diyan ng siling I love you. Siling labuyo. Para makakain din ho yung mga bata. Doon na lang ho ako maglalagay ng siling labuyo sa akin hong sausawan. Bali patis lang ho yung sausawan ko na meron hong sili. Kain ho tayo mga katrops. Kape na din. Sobrang sarap ho nung lasa nung gata mga katrops. Ay lasang lasa mo ho diyan yung crab. Kaya doon pala ang sa gata ay talagang ulam na. Sabayan mo pa na merong sitaw at kalabasa. Kaya doon ho sa kalabasa at sitaw ay dumoble ho yung sarap dahil lumasa din ho doon yung alimango. Kaya kasarap mamapak. Doon naman ho sa alimango ay talaga hong masarap. Ang taba pa. Ang sarap lalo ho nung aligin niyan mga katrops. Talaga mapapaan-ni-rice ka ho talaga diyan mga katrops. Tapos yung laman nung sipit ay napakatataba mga katrops. Yan talaga yung pinakamasarap na combination mga katrops. Alimango, gata, kalabasa, sitaw. Ano pa hong inihintay ninyo ay kay bumili na diyan sa inyong palengke ng alimango. Nang tayo ho'y makapag-unli-rice na din. Mamaya naman ho yung saging sa basaligod ko ang akin lulutuin ay gagawin ko hunturon. Maraming salamat ho sa pag-follow, like and share mga katrops. Love love!